Pagkat ikaw lamang aking kalakasan, sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Sa araw na to ay daragdagan ng Panginoon ang ating mga kaalaman sa pagpapalaki ng ating mga anak at gayon din po sa ating mga apo. So ito panahon ng bakasyon, kaya kasama natin mga bata. So sana po ay meron tayong mapulot na ilang mga katuruan ng Panginoon para yung mga anak natin ay lumaking magagaling na mga tao at sila po ay mga nagtitiwala sa ating Diyos. Meron dalawang importanteng salita ang binahagi po ni Kay Warren, si Mrs. Warren, para sa ating pagiging magulang o pagiging ina, sapagkat tayo naman ang madalas na mga kasama ng ating mga anak. Tama po ba? Ang dalawang salitang ito ay tunay ngang dapat masunod ng mga bata. Ang dalawang salita, nakinig po tayo, ang una ay halika or lapit ka, at ang salitang no or hindi pwede. Dalawang salita, halika. Pag sinabi mong halika, di ba? Or lapit ka, come. Alam niya na dapat naintindihan niya yon. At ang no, pag sinabi mong no, talagang hindi pwede. Dapat ay matutunan nilang sumunod sa pag tinatawag natin. Pag tinatawag natin sila, dapat marunong silang sumunod. At ang hindi pwede kung ayaw pa nating ibigay ang gusto nila. Kasi hindi naman po lahat ng gusto nila, bigay ka na ng bigay, di ba? Kaya minsan, kailangan matuto sila mag-intay, di ba? Sabi natin, hindi pwede. Paglaki nila, ay matututunan din nila ang dalawang salitang ito sa pagsunod sa Panginoon. Tayo po, paano tayo sumasagot sa Lord kapag sinasabi niyang, halika, come. Ano kaya ang sinasagot natin sa Kanya? O kaya pag sinasabi niya sa atin, no, hindi pa pwede anak. Anong attitude natin sa Panginoon? Sabi sa Mateo 11:28-30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapagpahinga kayo. Yan po ay sinulat sa Mateo 11:28-29. Paano ka sasagot sa panawagang ito ng Panginoon? Sabi niya, halika, lumapit ka, dali mo sa akin ang mga bagabag mo, yung mga daladala mo, yung backpack mong puro problema. Dali mo yan sa akin. Minsan, kahit pagod na tayo, dahil sa dami ng ating mga dinadalang problema, ay sinasabi natin na wala tayong panahong lumapit sa Panginoon. Wala akong panahon dyan. Diba? Nakakalungkot, di po ba? Busy tayo sa mga bagay-bagay habang ang mga dalahin natin ay patuloy namang pabigat ng pabigat. Tinitiis nating lahat sa ating sarili. Sa sariling lakas natin, sinasabi natin sa Diyos. Tayo no. Ayaw ko, Lord. Wag mo akong pakialaman, Lord. Even na siya na mismo ang nangungusap sa atin at iniimbita tayo na makapagpahinga sa Kanya. Sa kabilang dako, kung ang Panginoon naman ang nagsabi sa atin ng no, halimbawa, sabi na no, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita, kita na sinasabi ni Lord, no, hindi pwede yan. Marahil ang hinihingi natin ay hindi natin ikabubuti, di ba? Yung hinihingi natin, hindi naman mabuti para sa atin. Kaya sabi ng Lord, no, maghintay ka, hindi mo ikabubuti yan. At parati tayong sumusuway sa nais ng Panginoon. Di ba, paano naman tayo bibigyan ng Panginoon kung tayo ay masuwayin? Iniisip natin agad na
Hindi sumasagot sa panalangin ang Diyos ko. Yun agad ang accusation. Hindi ka naman sumasagot sa panalangin ko. Tagal-tagal na niyan, hindi pa sumasagot. Mga kaibigan, mga kapatid, matuto tayong maghintay sa mga pagpapalang hinihingi natin sa Kanya. Araw-araw na hindi pa dumadating. Huwag tayo mag-give up. Maghintay ka lang. Baka may binabago ang Panginoon sa iyo. Mga ugali natin, di ba? Binabago ng Panginoon. Sinasabi agad natin, hindi naman ako mahal ng Diyos. Di ba yan ang parang sama ng loob natin? Pag hindi tayo natutuloy yung mga prayer requests natin, ay, hindi naman ako mahal ng Diyos. Yan si Bishop Vicky lang ang mahal ng Diyos, di ba? Sinasagot ang panalangin niya. Hindi naman po lahat. May mga panalangin din ako ang hindi nasasagot ng Panginoon. Kapag hindi tayo pinapayagan ng Diyos na gawin ang isang bagay, at dahil dito ay, sinasabi natin hindi tayo mahal ng Diyos, wag po ganun. Hindi po yan dahil hindi tayo mahal ng Diyos. Ang nais lamang niya ay mapainam, ang pinakamainam para sa atin, yun ang ibibigay niya sa atin. Kasi hinihingi natin, hindi naman para sa atin yun, hindi mabuti sa atin yun. Amen po ba? So, pag hindi na sasagot, nag-aalboroto ka na. Huwag pong ganyan. Para tayong mga bata. Kapag pinapalapit tayo ng Diyos sa Kanya, ay upang makamit natin ang Kanyang biyaya. So pakinggan natin ang tinig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Bible o mga gawaing kagaya nito na naglalahad ng purong-purong salita ng Diyos. At wag nating patigasin ang ating mga puso sa mga salita niya. Kagaya ngayong naka-tune in kayo dito. Meron ba siyang pinapaalala sa iyo? Nasasagot mo yan. Alam po ng Panginoon ang ating sitwasyon. At alam din niya ang ating mga pangangailangan. Ang ating pagsunod ay, nagbabadya o nagsasabi kung gaano natin siya kinikilala. Pag masunurin tayo sa Lord, ibig sabihin kilala mo ang Diyos mo. Diba? Meron lang akong isang katanungan sa inyo. So ano ang sagot natin kay Lord ngayon? Kung meron man siyang pinagagawa sa atin. Tsaka isa pang gusto kong malaman, nung bata ka ba, masunurin ka ba sa mga magulang mo? Ngayong lumaki ka na, tumanda na, nagmamature ka na, gaano kahirap sa'yo ang sumunod sa Lord? Nahirapan ka bang sumunod sa Panginoon? Pag ninanais ng Lord, magbasa ka ng Biblia, nahirapan ka ba? Bakit kaya? So kagaya nating mga magulang ay nagnanais ng mga masunuring anak ang Diyos. Gayon din ang Ama natin sa langit. Nais niyang maging masunurin tayo sa Kanya all the time. At humanda ka tumanggap ng mga pagpapala araw-araw sa iyong pagsunod sa ating Panginoon. God bless you. Hasta la vista. Bye-bye.